Totoo nga siguro na kapag gusto mong iwasan ng tao, ipagtatagpo talaga ang inyong landas kahit na anong mangyari. Gusto mo mang iwasan ay wala ka nang magagawa. Ano ba naman kasi ang trip ng lalaking yun? Missy said that he's handsome, and every woman would bend their knees just to get his attention. So why me? Saka may girlfriend daw yung tao. Ayoko naman manira ng relasyon, no? I've been with different people, but I always make sure that I will never be the reason of the wreckage of the relationship. Never. Sabi ko ayoko siyang makita. Pero natagpuan ko na lamang ang sarili kong nag-e-empake ng gamit ko para sa flight bukas. Ni hindi pa nga ako nakakapaghanap ng trabaho. Pero heto na ako ngayon. Aalis na naman. Bakit naman kasi ako naisipan niyang isama doon? Pwede naman niyang dalhin yung girlfriend niya doon, no? If it was really him, I knew that his girlfriend would definitely love to go with him. I was planning to get a new job and stop what I'm doing this past few months. If Daddy will wake up soon and will be out of the hospital, I'll keep my new job. And he doesn't have to know what I've been doing to provide and pay for our needs. For sure, he'll hate me more. I'm still packing my clothes when my phone vibrated. Mrs. calling me. And I knew for sure that she'll be more excited than me. Even if I don't want to, I answered her call. Niloudspeaker ko ang cellphone at inilagay sa ibabaw ng kama habang nag-e-empake. I think this is one of the signs, Jules. Bungad niya sa akin pagkasagot ko pa lang sa tawag niya. If you're talking about our destiny or anything about that, stop it already. My girlfriend na yung tao. Tss, hindi pa naman sure yun. Napakunot naman ang noo ko at natigil sa pagsasalansan sa mga damit ko. Anong hindi sure? Sabi mo nga sa akin na kasama niya yung girlfriend niya. Tapos ngayon naman hindi sure na girlfriend niya yun. Alam mo, ang labo mong kausap, kaya wala kang love life eh. Hoy, wag mong idamay rito yung love life ko. At please lang, para to sa kinabukasan mo, okay? Para sa magandang salinlahi to ng angkan nyo. Seryoso siya sa mga sinabi niya. Hindi ko tuloy alam kung matatawa o magagalit ako sa kanya. Bumuntong hininga na lang ako. Iisipin ko na lang na para din to sa ikabubuti ni Daddy. Para sa bills niya at mga gamot. Titigil din naman ako kapag gumaling na siya eh. Baliw ka na talaga. Epekto ba yan ng pagiging single mo? Sabi nang wag mong idamay ang love life ko eh. Maktol niya sa akin kaya naman ay natawa ko. Nag-usap pa kami ni Missy. And of course, Missy being Missy. Hindi niya ako tinantanan sa pagpapaalala sa mga safe at kung ano pa. Akala mo talaga hahantong kami sa ganun. Hindi naman kami pumunta ron para sa ganun. And for the nth time, may girlfriend yung tao. Natigilan ako at napabuntong hininga dahil sa naisip. Oo nga't may girlfriend siya. Ngunit heto ako ngayon at nag-e-empake para sumama sa kanya sa Paris bukas. Inusig ako ng konsensya ko, ngunit agad ko din iyong isinantabi. Kagaya nga ng sinabi ni Missy dati, na kung papasok ako sa mundong ito ay dapat kong itapon ng konsensya at isipin na lang ang sarili. Magiging makasarili muna ako pansamantala para kay Daddy. Ginagawa ko naman ito para sa kanya eh. Wala eh. Kahit gaano ka gusto nating magkaroon ng disenteng trabaho, ihahantong tayo sa pagkapit sa patalim. Matapos kong mag-empake ng mga gamit ay naglinis na ako ng katawan at nagbihis ng manipis na pantulog. Maaga akong gumising kinabukasan para makapunta muna sa ospital nang maibilin ko ulit si Daddy kay Nurse Jessa, yung nurse na nag-aalaga sa kanya sa tuwing aalis ako. Naligo ako at agad na nagbihis ng simple pink na blouse at high-waist jeans. Kinuha ko naman ang black kong sapatos sa shoe rack at isinuot iyon. Pinatuyo ko ang buhok ko at malinis itong itinali. Naglagay lang ako ng lip tint at pulbos sa mukha ko dahil wala na akong oras para mag-ayos ng mukha. Pagkatapos kong mag-ayos ay kinuha ko na ang bag ko, kung saan nakalagay ang passport at iba pang importante kong gamit, at ang maleta na pinaglagyan ko ng mga damit ko. Pagkalabas ko sa kanto ay agad din akong nakasakay ng taxi at mabilis na nakarating sa ospital. Nasa pintuan na ako ng hospital room ni Daddy, dala-dala ang maleta ko nang saktong lumabas roon si Jessa. Nakangiti ito sa akin pero halata sa mukha niya ang pamumula ng magkabila niyang pisngi. What happened? I curiously asked her but instead of answering me, her cheeks turned red even more. May bisita po kayo, ma'am. Sagot niya at hindi pa rin nawawala ang pamumula ng mukha niya. Ha? Sinong bisita? Wala naman kasi kaming mga kamag-anak na pwedeng pumunta sa ospital. Ever since Dad's downfall, they cut the ties that connects us to them.
Matagal na nilang pinutol ang ugnayan namin sa kanila at mas lalo lang iyong lumala nang bumagsak ang kumpanya. Sobrang imposible na may dadalaw kay Daddy bukod sa akin. Yung gwapong lalaki po, andyan po siya sa loob para dalawin ng daddy nyo. May sasabihin ata siya kaya naman lumabas muna ako. Pero ma'am, tumigil muna siya sa pagsasalita para pakalmahin ang sarili. Halos lumabas na yung litid ng ugat niya sa leeg sa pagpipigil niyang tumili ng malakas. Ang gwapo! Parang artista po yung dating niya. Tapos po, Diyos ko, muntik nang malaglag yung... Natigil siya ulit at tinakpan yung bibig niya. Kaya naman mas nagtaka ko kung sino ba talaga ang nasa loob. At ganito na lang kung kiligin si Nurse Jessa, na ngayon ko lang din nakitang nagkaganito. Marami namang gwapong nurse at doktor dito sa ospital, pero parang mas gwapo yata yung nasa loob ng kwarto ni Daddy. Matapos makalma ni Nurse ang sarili niya, ay nagpaalam na siya sa aking babalik na siya sa trabaho niya. At ipatawag na lang daw siya sa nurse station kung maipapabilin ako sa kanya. Tumango lang ako at hinahatid na lang siya ng tingin nang magsimula na siyang maglakad palayo na may bahid pa rin ng pagkatuwa. Siguro nga ay gano'n na lang talaga kagwapo ang dumalaw kay Daddy para umakto siya ng gano'n. Matapos kong tingnan si Nurse Jessa ay naglakad na ako palapit sa pintuan ng kwarto ni Daddy. Pero agad din akong natigilan nang makaramdam ako ng matinding kaba. Ni hindi ko nga mahawakan ng maayos ang seradura ng pinto. Ngunit bago ko pa man mapigilan yung sarili ko ay nabuksan ko na ito. I was stunned and I can't even make a move. The moment I laid my eyes to the person inside the room, he's sitting comfortably in the couch near my daddy's hospital bed. He sat there like he owned the place and his presence dominates the whole room. I gulped as I saw him undeniably hot, wearing his navy blue long sleeves. 3 of its button is open and it showed his chiseled chest. His protruding veins is visible in his forearms as he was crossing his arms over his chest. I blink when he looked at me and slowly lift the side of his lips. So hot. I knew that you're gonna go here first. Natauhan ako sa sinabi niya. Kaagad akong umiwas ng tingin at itinuon ang mata ko kay Daddy na mahimbing pa rin natutulog. What did I do? Did I just shamelessly stare at him? Naramdaman ko ang pamumula ng mga pisngi ko sa kahihiyan. Pero hindi ko pinahalata. Ilang kahihiyan pa ba ang aabutin ko sa kanya? Ang daming beses na niyang nasaksihan tapos dadagdagan ko pa. Pumasok ako sa loob ng kwarto ni Daddy at hinila ang maleta sa gilid ng pintuan bago isara ang pinto. Tahimik akong naglakad papunta sa gilid ng kama ni Daddy. Siya pala yung gwapo na tinutukoy ni Nurse Jessa na mala-artista ang dating. He's more than an artist. He was like a freaking god. Anong ginagawa mo rito? Akala ko ba dun tayo magkikita sa airport? Lumingon ako sa kanya nang may mapagtanto ako. Hey! How did you know that my dad is in the hospital? Prente pa rin siyang nakaupo sa couch habang nakatingin sa akin at nagkibit balikat na para bang wala lang kung paano niya nalaman ng impormasyon tungkol sa kalagayan ng daddy ko. Even his business partners before wasn't aware where he was confined for the past few months or they really didn't know where he is. Bakit nandito ka? Kilala mo ba ang daddy ko? Pero imbes na sagutin niya ako ay bored niya lang akong tiningnan. I don't even know he exists. Nasaktan ako sa sinabi niya. Para bang utang na loob pa namin kung sakali mang makilala niya si Daddy. I came here to see you, Julia. OMG! My heart skipped a bit for an unknown reason. Uttering my name and hearing it from him sent shivered through my whole body. My stomach flutters with millions of feathers on it. Agad ko ring sinita ang sarili kong pakiramdam dahil hindi yun tama. At wala akong lakas ng loob na pangalanan ng nararamdaman na to. I can't feel this. Wala akong planong durugin ang buong pagkatao ko. Ngumisi siya sa akin. I'm just making sure that you'll go with me. Sayang naman yung bayad ko, hindi ba? I was stunned because of what he said. Ang tingin niya sa akin ay bayarang babae na sumasama sa kung sino-sinong lalaki. Totoo naman, Julia. Bakit ka nasasaktan ngayon? Can't talk? You've been with a lot of filthy old rich businessmen, right? They paid you for this kind of job. So what's the difference when you'll go with me? You're handsome and they're not. Gusto kong sabihin yun, pero hindi ko ginawa dahil baka mas lumaki pa ang ulo niya. I pay triple than the price they paid you. Matapos kong marinig ang mga salitang yun ay tumunog naman ang cellphone ko. Nang tingnan ko iyon ay may natanggap akong notification sa bangko na ginagamit ko para sa trabahong ito.
Nanlumo ako nang makitang totoo ngang triple nga ang ibinayad niya. Hindi ko alam kung para sa 3 araw ba ito o sa ngayong araw lang. The usual 6 digits I always saw every time they pay me became 9 digits today. Imbes na matuwa ay mas isinampal ng realidad ang katotohanan sa akin. Para na rin akong pokpok sa ginagawa kong ito. Huminga ako ng malalim at umaktong wala lang yun para sa akin. Hindi ko siya pagbibigyan kung gusto man niya akong makitang nasasaktan doon sa mga sinabi niya. I've already heard the worst. So what's new, right? Importante, alam ko kung ano yung totoo. At hindi nila deserve na marinig yun. Kung sarado na ang utak nilang makinig at gusto na lang maniwala sa mga hindi naman totoo habang buhay. Huwag kang mag-alala, sulit yung bayad mo. You can do whatever you want to do with me. Sayang naman yung bayad mo, hindi ba? Nakita kong dumilim ang mga mata niya at tumigting ang panga niya dahil sa sinabi ko. Hindi ko alam kung bakit siya nagagalit ngayon. Wala namang mali sa sinabi ko, di ba? Binalik ko lang naman sa kanya ang mga sinabi niya kanina sa akin. Pikon. Ilang segundong katahimikan din ang namagitan sa aming dalawa bago siya naglakad palapit sa akin. Gustuhin ko mang umatras ay hindi ko magawa dahil baka may matapakan akong mga wires dito na baka ipahamak pa ni Daddy. He's intensely staring at me. His eyes are like something that would definitely hurt me now. Bawat hakbang ng mahaba niyang paa ay nagbibigay ng kaba sa akin. Malaki naman ang kwarto ni Daddy, pero hindi ko alam kung bakit sumisikip yun sa tuwing papalapit na siya. Nawawala yung hangin sa paligid. Are you really sure of that? I smelled his minty and fresh breath. Ni hindi ko man lang namalayang nasa harapan ko na siya. Halos maduling na ako sa sobrang lapit niya sa akin. Gahibla na lang ang layo ng mga labi niya sa labi ko. At kaunting galaw na lang ay mag-aabot na talaga ang mga labi namin. Oh, nanlaki ang mata ko nang maramdaman ang malambot niyang labi na nakalapat sa labi ko. Naramdaman ko pa ang pagngisi niya bago siya lumayo ng kaunti at dumukwang papunta sa tenga ko. His breath tickles out of me. May kiliti ako dyan. It fanned my ear and it's getting hotter here. Gusto ko siyang itulak. Let's see where your guts will take you, lady. Kinagat niya ang tenga ko na siyang nagpapula ng buong mukha ko. Dahan-dahan siyang lumayo mula sa akin at tiningnan ang kabuuan ng mukha ko. Naglalaro ang kanyang mata na para bang tuwang-tuwa sa epekto niya sa akin. Kahit kinakabahan ay kinawit ko ang mga braso ko sa balikat niya at inilapit ang sarili ko sa kanya. Hindi ko alam kung anong sumapi sa akin at ginawa ko to. Basta ang tanging gusto ko lang ay ang makaganti sa ginawa niya. I'm up for that, mister. Mahina akong saad habang nakatingin sa mga mata niya. Akala ko ay magagalit siya sa sinabi ko, pero nagulat na lang ako nang hawakan niya ang bewang ko at mas idiniin sa kanya. Napatingin ako sa mata niya, sa matangos niyang ilong, hanggang sa mapupula at basa niyang mga labi. Napatingin ako sa Adam's apple niya na ngayon ay tumataas baba. Wala sa sariling tumingin ulit ako sa mata niya at madilim na ulit ito ngayon. You deserve a punishment, lady. He mumbled under his breath, but I couldn't understand him. Mabilis akong lumayo sa kanya nang may maramdaman akong kung ano sa bandang puson ko. Bastos! Namumula akong lumayo sa kanya at naglakad papunta sa kabilang side ng kama ni Daddy na hindi niya maaabot. I'll just wait outside. Nilampasan niya ako at naamoy ko pa talaga ang pabango niya. Akala ko ay aalis na siya ng tuluyan, pero agad akong napatakbo papunta sa kanya nang hinawakan niya ang maleta ko at akma na niyang hihilain palabas yun. Saan mo dadalhin ang maleta ko? Naguguluhan kong tanong sa kanya, pero imbes na sumagot ay binitawan niya ang maleta ko at aroganteng tumayo ng maayos. Fine. Pagkatapos niyang sabihin yun ay tuloy-tuloy siyang naglakad palabas sa kwarto. Baliw, bipolar, abnormal, nakakainis siya. Nang makalma ko ang sarili ko ay lumapit ako sa kinahihigaan ni Daddy at umupo sa upuan na nasa gilid nito. Hey Daddy, it's me, Julia, your daughter. Hinawakan ko ang kamay niya. Sorry about what happened earlier. Sorry if you have to hear that. He's just, never mind. Don't mind that person. He just barged in here without any consent. That's make him a trespasser, huh? I chuckled. I came here because I want to tell you that I'll be gone for a few days, again. But don't miss me that much, Dad. I'll be here before you know it. I gulped as I felt a huge lump in my throat. Promise me that you'll wake up soon. I can't wait to see you again.
Kahit nahihiya ay hinabilin ko uli si Daddy kay Nurse Jessa at nangako naman siyang titingnan niya si Daddy habang wala ako. Pagkalabas ko ng ospital ay naabutan ko siyang may kausap na babae. Hindi ko masyadong makita ng maayos ang mukha nito dahil sa suot na sunglasses. But she's wearing a red designer dress that made her porcelain skin more brighter. Napatingin naman ako sa balat ko. Lamang lang siya ng isang paligo. Nag-uusap sila sa gilid ng isang mamahaling kotse. Hinahawakan ng babae ang braso niya habang siya naman ay parang nabuburyo na ang itsura. Kahit na ganun ay mas gumwapo pa ang manyakis na yun dahil sa suot na itim na sunglasses. Nawala ang atensyon ko sa kanilang dalawa nang lumapit sa akin ng isang lalaki na pamilyar ang mukha. Parang nakita ko na siya dati pero hindi ko lang alam kung saan. Good morning, ma'am. Ako na po ang magdadala niyan. Kukunin na sana niya ang maleta ko nang ilayo ko yon sa kanya. Hindi ko pa nga alam kung sino siya tapos bigla na lang niyang kukunin ang maleta ko. Paano na lang kung magnanakaw pala siya? Eh di para ko na rin binigay sa magnanakaw ang maleta ko. Nek-nek niya, no? Kuya, I can handle this. Akmang kukunin niya ulit yung maleta, pero kagaya nung una kong ginawa kanina, ay inilayo ko yon sa kanya hanggang sa maghilaan kaming dalawa. Maraming mga tao ang dumadaan papasok at palabas ng ospital ang nakatingin sa amin, pero wala na akong pake. Inilibot ko ang paningin ko sa paligid para hanapin ang security guard ng ospital, pero busy ito sa kausap. Hindi niya alam na nasa bingit na ng pagkawala ang maleta ko. What are you two doing? Muntik na akong matumba nang bigla na lang binitawan ng lalaki yung maleta ko, kaya sinamaan ko siya ng tingin. Hindi naman siya natinag at tumingin lang sa akin. Ang sarap nilang pagbuhulin itong malanding lalaki na to. Nakalagay sa bewang niya ang kaliwa niyang kamay, habang ang isa naman niyang kamay ay nakalagay sa bulsa niya. Suot pa rin niya ang sunglasses niya, and goodness gracious, he's freaking hot. Ang fresh tignan ng lalaking ito. Sir, ayaw po kasing ibigay ni ma'am yung maleta sa akin. Malay ko bang amo mo siya, kuya? Akala ko lang naman low-key snatching ang ganap mo sa buhay. Bring her luggage, Rocky. Utos niya sa lalaki na Rocky pala ang pangalan. At agad din naman iyong sinunod ni Rocky. I think he's just 3 years older than me. Sumunod lang ako sa kanilang dalawa nang magsimula na silang maglakad papunta sa sasakyan. Tahimik lang din akong sumakay nang pagbuksan ako ni Rocky ng pintuan sa backseat. Sumiksik ako sa gilid nang makitang pumasok siya sa loob ng sasakyan at tumabi sa aking umupo. Diretso na po ba tayo sa airport, sir? Tanong ni Rocky, na ngayon ay nasa harapan na ng manibela. Yes. Hindi ko na sila pinansin at mas piniling manahimik at matulog na lang. Ngayon ko lang naramdaman ang antok. Maaga pa akong gumising kanina para agad na makapunta sa airport nang hindi na rin maabot ng traffic. But since I'll be going there with him, might as well I'll sleep peacefully. Pagkarating namin sa airport ay tinulungan lang kami ni Rocky na buhati ng mga bagahe namin. Pagkaalis niya ay agad din kaming pumasok sa loob pagkatapos naming ipakita ang tiket sa nagbabantay. Namula ang mukha ko nang bigla na lang niya akong hapitin sa bewang at inilapit ang bibig sa tenga ko. Stay close. Kainis, magkakasakit ata ako sa puso dahil sa kanya. Hindi ko pa man nasasabi ang gusto kong sabihin ay tumikwas na ang kilay niya at agad akong tinalikuran. Sumunod ka sa akin. Natigilan ako sa sinabi niya. Hindi ko alam na Pinoy pala siya. Hindi kasi halata sa facial features niya na Pinoy siya. Pangbanyaga kasi yung mukha niya. Parang may lahi atang Espanyol. Ano pang hinihintay mo dyan? Tumigil siya sa paglalakad at tumingin sa akin. Kaya naman sumunod ulit ako sa kanya nang magsimula ulit siyang maglakad. Dinala niya ako sa ikalawang palapag. Kung gaano kaganda at ang grande ang unang palapag ay ganoon din dito. Mahaba ang hallway at maraming pintuan. Nahula ko ay may mga kwarto. Kulay krema din ang kulay ng dingding dito at may mga paintings. Sa dulo ng hallway ay may malaking pintuan. Akala ko ay doon kami papasok, pero binuksan ni Mang Mira ang pintuan sa kaliwa nito. Una siyang pumasok sa loob. Binuksan niya ang ilaw kaya naman sumunod ako sa kanya. Nandoon sa lapag sa gilid ng queen-size bed na kama ang maleta ko. Tumawag ka lang sa baba kung may kailangan ka. Opo, salamat po. Hindi siya sumagot at naglakad na papunta sa pinto. Mga babae talaga ngayon. Sila na ang lumalapit sa mga lalaki. Ang bata-bata pa pero ang landi na. May binulong siya pero hindi ko na narinig. Nang makaalis si Manang Mira ay inilibot ko ang paningin sa buong kwarto.
Malaki rin ito kahit pa isa lang ito sa mga guest room. May table sa gilid ng kama kung saan nakalagay ang isang malaking lampshade. Sa itaas naman ng kama ay may dark painting ng isang bulaklak. Kulay pula iyon pero mas lamang ang shade ng black. May malaking salamin na bintana sa gilid ng kama na tinatakpan ng makapal na gray na kurtina. May isa ring pintuan na patungo sa malaking banyo na kumpleto sa mga gamit. Matapos kong maglibot sa kwarto ay naligo na ako at nagbihis bago matulog. Dahil sa pagod ay madali rin akong dinalaw ng antok at tuluyan ang nakatulog. Nang magising ako ay madilim na ang buong paligid at kagaya kanina ay tahimik din. Nag-ayos lang ako ng sarili ko bago tahimik na lumabas ng kwarto. Naabutan ko naman si Manang Mira na nakatayo sa pintuan na nasa dulo ng hallway. Kumakatok siya roon at hindi ako napansing nakatayo sa labas ng kwarto na tinutuluyan ko. "Sir Quain, dinner na!" Nagutom tuloy ako dahil sa sinabi niya. Hindi ako kumain ng maayos sa biyahe namin papunta rito. "Quain!" Napapitlag ako nang bigla na lang siyang sumigaw. Pero teka lang. "Quain? The Queen Gallofer? The heck?" Kakatok pa sana si Manang Mira pero bigla na lang binuksan ni Quain ang pintuan. Baka sa mukha niya ang pagkairita. Puffy pa ang mga mata niya at sabog ang buhok. Paano siya naging cute at gwapo at the same time? Hustisya. "Why are you shouting?" "Kakain na. Kanina ka pa natutulog. Huwag ka nang masyadong magpalaki." Mahinahon na si Manang Mira ngayon na para bang hindi sumigaw kanina. "Matagal nang malaki, Mira." Ngumisi siya at dumako ang tingin sa akin. Kainis. Lumingon naman si Manang Mira at tumikwas ang kanyang kilay. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay tumingin ulit kay Queen na ngayon ay nakangisi pa rin. "Ang sarap halikan, este. Tanggalin ang ngisi niya. Abnormal." "Susunod ako, Mira. Magbibihis lang ako." Doon ko lang din napansin na wala siyang suot na damit. Tanging sweatpants lang na para ding malalaglag mula sa bewang niya. Tss! His V-line is to die for. "Like what you're seeing?" Umiwas ako ng tingin sa kanya nang makita ang matalim na tingin sa akin ni Manang Mira. Tingin na binabalatan ako ng buhay. "Sumunod ka sa akin." Hindi ko napansin na nasa gilid ko na pala si Manang Mira. Sumunod ako sa kanya. Lumingon ako sa likuran at nakita ko siyang nakahilig sa pintuan ng kwarto niya. Ngumisi siya sa akin at agad ding pumasok sa loob ng kwarto. Naabutan namin ng iba pang katulong na inihahanda na ang pagkain sa isang mahabang lamesa sa dining area. Iba't ibang klase ng pagkain na talaga namang nagpatakam sa akin. Amoy na amoy ko mula sa aking kinatatayuan ang aroma ng mga pagkain. "Maupo ka na, huwag kang pasenyorita." Medyo strict ang pagkakasabi sa akin ni Manang Mira na narinig naman ng iba pang mga kasambahay dahil natigilan sila sa ginagawa. Napahiya naman ako roon, kaya tahimik akong naghila ng upuan at umupo. Nagpasalamat ako sa isang katulong na nagbigay sa akin ng isang basong tubig. Tingin ko ay siya ang pinakabata sa kanilang lahat. Siya lang din ang mukhang approachable dahil halos lahat sila ay parating tagasunod ni Manang Mira. Kahit nahihiya ay kumuha na ako ng gustong kainin na nakalagay sa harapan ko. Nakakahiya naman kung ipapaabot ko pa yon sa kanila. Tingin pa lang ni Manang Mira ay parang sinisita na niya ako. Hindi pa man ako nakakasubo ay bigla na lamang dumating si Queen. Muntikan pa akong mabilaukan dahil sa presensya niya. Confident lang siyang naglakad papunta sa gitnang bahagi ng mesa at umupo sa upuan na nakalaan para sa kanya. Tahimik lang kaming dalawa hanggang sa matapos kaming kumain. Tutulong pa sana ako sa pagliligpit ng mga pinagkainan pero pinigilan ako ni Rita. Yung umiti sa akin kanina na pinakabatang kasambahay rito. Buti na lang talaga at mga Pilipino ang mga kasambahay dito. Kaya hindi na ako nahirapan pa. Naisipan kong maglakad-lakad muna sa paligid bago pumasok ng kwarto para magpaantok. Sobrang lawak ng mansyon, lalo na ng backyard. Hindi ko na makita ang tanawin sa paligid dahil madilim na. Hindi ko rin masyadong na-appreciate ang tanawin kanina dahil nakatuon ang atensyon ko sa buong mansyon. Nakaka-amaze naman kasi ang laki nito. Nahinto ako sa paglalakad nang makita ko siyang nakaupo sa isang upuan sa gitna ng garden. May gazebo doon. May mga vines sa bawat poste ng gazebo at napapalibutan na yon ng iba't ibang klaseng bulaklak. Na kahit madilim ay sigurado akong magaganda ang mga yun. Nakatingin siya sa madilim na parte ng garden. Kahit na madilim ay kitang-kita ko siya mula sa kinatatayuan ko ngayon. Mula sa makakapal niyang kilay, matangos niyang ilong at mapupula niyang labi. Akala ko ay nakatuon doon ang atensyon niya. Hindi niya ako napapansin, pero nagkamali ako.
You found me. Napairap ako sa sinabi niya. Medyo ang drama sa part na yun. Bago pa man ako sumagot ay tumingin na siya sa akin. What are you doing here? Hindi naman sa... Pinutol ko na ang dapat ko pang sabihin nang matanto na sa kanya naman talaga tong buong mansyon, maski ang mga nasa paligid nito. Hindi ko alam kung aalis na ba ako o mananatili rito dahil parang may inisip siya. Kahit naman medyo hate ko siya, I'll still give him the rights to have his own privacy here. And besides, sa kanya naman talaga to. I'll go. Naputol ulit ang sasabihin ko nang tumunog ang cellphone niyang nasa lamesa pala. Umilaw yun at lumitaw ang isang pangalan na hindi ko naman kilala kung sino. Siya siguro yung girlfriend na sinabi ni Missy sa akin last time. He's been with her that time. So how come that I was really actually with Grain? It's kinda confusing. Nang sagutin niya ang tawag ay tumalikod na ako at naglakad pabalik sa loob. Dire-diretso akong naglakad papunta sa loob nang makita ko si Manang Mira na may kausap sa cellphone. Seryoso at nakakunot pa talaga ang noo niya. Siguro ay importante ang mga sinasabi niya sa kausap. Sino kaya ang kausap ni Manang Mira?